This is the hour. Coming for me, soon he'll be coming for me, coming to take me home. Soon he'll be coming for me, soon he'll be coming for me, soon he'll be coming for me, coming to take me home. Praise. Hallelujah. Namuntag sa tanan? Dalaga itong buhay nga Diyos, Megson. Sige, maglingkod sa tanong, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. So, amen. Nalang ko ako lang tagan, Megson, o gamay, Megson, elaboration, Megson, katong gisgutan sa tuang igsoon, no? Brother Ray. Hallelujah. Amen. So, amen. Nakita na ko, Megson, it was a very, amen, guwapo, Megson, presentation. Hallelujah. Praise God. Amen. And I would like to, urag tinaw na to Megson, no? Praise God. Iyang isgutan Megson nga ang Dios nagtukod sa iyang iglesia. Praise the Lord. Amen. Og ningon Megson ingon ang Biblia nga it was Paul the master builder. Ug ingon siya sa diyang gitukod niya, nagtukod og iglesia ang Dios, ang foundation nini mao si Kristo. Hallelujah. Amen. The headstone and the cornerstone ang iyang gisgutan Megson, and the foundation stone. Kaya magtukod kag balay, kinahanglan Megson, nakatukod daw kini sa bato. Tama ba? Kaya kung amen, buang daw ang tao nga magtukod sa iyang balay ngadto sa balas. Meaning Megson, gayud sa Dios Megson ang tinuod nga iglesia nga makatukod gayud diha kang Ginoong Kristo. That's why ingon sa upon this rock I will build my church, that is rock of revelation according to the prophet. Amen. Og katong balay nga gisgutan Megson is talking about the church. Ang iglesia, ang bride. O ang bride, Megson, dili lang sa itong panahon. Ang bride, nagsugod, Megson, sa panahon ni Apostol Pablo, nagisgot kini Megson, og 7 church ages. Gitukod niya ni kanang Megson, gipatok niya ang iglesia, Megson, ang iglesia, nagsugod sa tiil, sama sa tao, nga nagsugod sa tiil, laid upon the foundation. Praise the Lord, kasi gitukuran nini si Kristo. That's why, Megson, gisgutan sa Bible, according to Paul, in Corinthians, ingon siya, adunay duha ka mga classification kung saan sa pamaagi tukuron Megson ang balay. Amen. Pwede mo tukuron pinaagi sa bato, mga hamili ka bato, bulawan, silver, and precious stones. But on the other side, pwede po magamit Megson og kahoy na gami, og mga, kitag Megson, og mga kugon, nga, hallelujah, praise the Lord, nga, pwede po ka magamit nini mga butanga para makahimo kag balay. Tama ba? These are two classifications in which a man can build a house. Amen. Pero Megson, hallelujah, apan, adunay ingon ang Dios Megson nga, kinain tukuron nga balay, mahibaluan ni kung kinsa niya o unsang klase nga balay, o lig-on man nga balay, kaya nga naman, adunay usalaman ka hukom ni ining balaya. Mao ang hukom sa kalayo. Nasoy Megson, gi-establish ni Paul, nga kinahanglan nga ang balay sa Dios, dili tukuron og tao. Dili tukuron Megson og mga masunog o madunot ra nga mga butang. This is what the prophet is talking, that the denomination is built upon those kinds of thoughts. Diha natukod Megson ang denomination o lalain Megson nga diha natukod Megson silang kaugalingon. That's why yun sa Megson, sa nangitukod sa Dios Megson ang balay, i-establish na Megson nga aduna kini kamot, aduna kini lawas, aduna kini tiil, aduna kini batiis, aduna kini baba, yun sa the mount is being tied to the Pentecostal because hallelujah, pag-abot, before niya abot ang mensahe, before niya abot Megson kining mensahe, amen, hallelujah, na ay growth ang mensahe. From justification to Luther, sanctification to Wesley, amen, restoration of the gift Megson that is Pentecostal, pero ang tao Megson, dili lang taman sa baba. Nasa Megson, giintroduce Megson sa sulod sa ang dunggan, start Megson sa kanitibukan nga bahin Megson sa lawas. Because sa 7 church ages, kanila adunay igdulungog, kinahanglan magapatiringhog kung unsang isulti sa Espiritu ngadto sa iglesia. Amen. We are very common Megson may tungod sa pagsulti sa pulong. Madungog to sa pulong. Pero Megson atok nang ninadungog. Tama ba?
But when the prophet come, which is the light, amen, moto ka nato Migson, ang atong nadungog, ato nang makita. We have heard, but now we have seen. That's why adunay wala ang prophet, I have heard, but now I see. Kay daghan tag nadungog ng mga bersikulo, gituan nato ng mga Biblia, nagbautismo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Bible man na. That is the commission. Praise the Lord. But when the prophet came, he introduced the proper interpretation. Nga naman, siya ang kahayag. Hallelujah. Nga din kung unsa imong madungog, mahatagan imong tinaw nga pagsabot. That's why the scripture said, hallelujah, praise the Lord, that the eye of the body, that's why yun sa, bantayin ninyo ang mata. Kay kung bisan na ay mata, pero dili ka kakita, ang tibuok lawas, puno sa kangit-ngit. And that is how the Laodicean church is. That is how the condition of the many religion and organization today, kaya naman, they reject the very eye of the entire church. Isa lang reject ang prophet, which is the eye of the church. That's why siya, kung daot ang mata sa usa ka tao, hallelujah, praise the Lord, puno sa kangit-ngit ang tibok niya labas. But praise be to God, because the body, which is the church, the bride, hallelujah, praise the Lord, adunay klaro tinaw nga pagsabot, kaya naman, nakakita siya o gidawat niya ang mata sa iglesia nga mga propeta sa Dios. That's why karon the church has now the full manifestation of light. Tungod kay ang sikreto naa sa mata. You see the Bible in Luke chapter 11 verse 35. Tanawan ninyo ang mata. Kay kung mata tarong ang tibok lawas. Sa Migson, di lang nato makita natong kaulingon Migson as part of the bride. Because of the seer, tungod sa mensahe nga gihatag kanato, nakita nato Migson ang kitibok ang bahin sa lawas from Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia ug hangtod sa tong panahon karon, which is the bride of Christ. Hallelujah. Yun siya. And then last is the mind, eyes, and then ingon Migson ang propeta sa Dios. Sa quote niya Migson, ako na nang giwali sa inyo Migson, naka-series na tanin eh. Hallelujah. Siya ingon ang propeta sa Dios. And when the eyes, ang katapusan, and then the next is He Himself. Pag maabot na ang mata, kinsa na sunod, nawala na ang atong mata. Amen, tama ba? Nawala na ang mata. Kanuman, nagikuha na siya 1963 pa. But just like Samson, nawalaan man tuod siyang mata. Pero ang kusog ni Samson, praise the Lord, wala nakahikot sa iyang mata. Kaya nga naman, praise the Lord, when the seven church ages, asagi kan Migson ang iyang ulo, ay ang buhok. It was the revelation of God given to Samson. Nawala man tuod ang iyang mata, apan na ginahinag, tubo ang iyang buhok. Praise the Lord, hallelujah, amen. Asa konektado ang buhok Migson? Sa ulo. That's why Migson, si Samson, is being tied to the bride. Nawala man tuod ang iyang mata, kagibutahan sa Migson. Pero Migson, ang kusog ni Samson Migson, nagikan sa iyang ulo ngadto sa iyang buhok, and then the full strength of his body, mibalik Migson. That's why wala naman natong propeta, tama? Pero ang kusog Migson, ang kahayag, nasa tibok lawas. Hallelujah, praise the Lord. Because it is the time of the restoration of the mind. That's why yun siya, wala tayo lang ipaabot pa after the eye. Yun siya, it is He Himself. The great intelligence of the bride. Muna yun si Pablo, let the mind of Christ be in you. Hallelujah. Oh, glory. Amen. Pag-ingon sa Migson, the light of the body. And then ingon sa Migson, kisang light, the gospel light, the pulong. Now, ang kinatibok, ang pulong karon na daw sa bride. That's why Migson, ingon sa Migson nga, the word now is in the bride. Diba? Ang pulong na sa bride. Tama? That's why si John, sa eat the book John. Kung sa ikaw ni Migson, katong 7 thunder message. Nag-reveal Migson sa Revelation 10:1. Nagihatag ka Revelation 10:7, o karon gipakaon ngadto kang Revelation 10:8-11. That's why Migson, ang kinimpulong na sa sulod. That's why ang kahayag na nasa sulod sa iglesia. That's why yun sa Migson, just like Migson kang Christ, amen, ingon ba naman kaniha, nasa Ginoong Kristo sa kalibutan, pero wala niya mahuman inyong ministry. But the apostle was the continuation of Christ's ministry. That's why after the death of Christ, then the apostle, the book of Acts came. Because it was the same spirit that Christ now was in the apostle. Amen, praise the Lord. It is the same spirit that was in Brother Branham. Hey, church! The same spirit was in Brother Branham. Nawala naman siya. But the same fivefold ministry, the same spirit that was in the prophet, now it's in the fivefold ministry because the word is in the bride. That's why the bride now can prophesy again dyan. Kaya nga naman, makasulti naman siya. Pero di man sa kasulti nga, ang pulong na naman siya. Di man sa kahayag nga, ang kahayag na naman siya. Ingon ba naman, you cannot give that you don't have. Dili ka makahatag sa usang butangan, dili imo ha.
How can you open the mystery nga ikaw nga ni Megson? Wala pa kayo nataabri nga mystery. How can you preach baptism of the Holy Ghost nga ikaw wala Holy Ghost? Nakuha niyo Megson? How can you preach light nga puno sa kangit-ngit? Nakuha niyo Megson? Hallelujah. So that is how the prophet niabot ang propeta sa Diyos kay aron makita nato ning kitibuk. That's why karon ang tibok lawas sa Kristo, the bride body, puno na sa kahayag. They can see the Bible now as a new book. Kaya naman. Hallelujah. Kay ang entry Megson sa kahayag gikan sa mata. We can see every church ages. Makita na to Megson ang panahon ni Pablo, ni Columba, ni Martin, ni Irenaeus Megson hangtod sa itong panahon karon. Hallelujah, praise the Lord. Because that is the fullness of the word. That's why in our prophet, it is the rising of the sun. And the sun is rising upon us. And sa arise and shine, for the light has come, and it risen upon thee. Tindog barog. Kay ang kahayag sa Dios miabot og kini asa na kita? Risen upon thee. Ayaw pagtanaw bisag asa ang kahayag, asi kuan ay kahayag, kini nay kahayag. Mutanaw tao kay nagdalag kahayag. Ang kahayag gibutang sa sulod nimo. Ikaw ang lamparahan nga gusto sa Dios nga magsiga kanunay. Oh, hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Brother Ray. No, hallelujah. It was a very, amen, praise the Lord. It was all, nasa scripture, Megson, kinahanglan ililang Megson, no? Maplastar sa Megson because it is a very important part, Megson, nganong na-establish ta, nganong nakasabot ta, nganong naay kahayag nga itong maklaim. Kay daghan Megson, ibahin mo ng Biblia kanya, siguro doa. O kahayag mo na imong nadawat, kay basin kahayag imong unahuna, kangit-ngit yay. Because even Satan is also declaring as he is an angel of light. That's why there are many false teachers, false pastors, false prophet declaring the same word. Pero yun sa siguro Amen. Yun sa siguro Kaya nga naman, sinaghinog ka na nakakahayag, kangit-ngit ay. Hallelujah, praise the Lord. But praise be to God. Amen. Hallelujah. Makasiguro ka nga nakakahayag, kaya nga naman, you recognize the eye. Nga gihatag sa Diyos imong panahon. People cannot, dili ta makahatag, we cannot produce our light. We are just like a moon. Sama ta sa bulan. In absence of the sun, nakahatag tag kahayag, pero sa tinuod lang ang bulan walay kahayag. Amen. The same Megson sa itong panahon karon. Hallelujah. Wala na itong propeta Megson, but we cannot preach another doctrine. We cannot preach another teaching. We're just going to say what the prophet said. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I invite your attention to please, amen, rindog ta. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Napa mo diya? Okay, Megson. Hallelujah. Let's open our Bible. Kung na may Biblia, Megson. May topic, Megson, karon Megson. The mystery between Genesis chapter 13 and Genesis chapter 15. Hallelujah. Ang tinago sa Genesis 13, hallelujah, the mystery between. So, kabalo naman Megson. What is mystery between 13 and 15? So, automatic, 14. Now, the mystery now in Genesis 14. Hallelujah. Ito ni Masahon, Megson. And then we're going to discuss it, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Basahon na nato Megson ang Genesis chapter 13. Sa gamay lang ang bersikulo Megson, magsugod ta Megson sa verse 12. 13 verse 12. Napa mo diha? Abram called in the land of Canaan and kung ba sabi siya Megson. Si Abraham mipuyo sa yuta sa Kanaan ug silat mipuyo sa lungsod sa kapatagan ug gibalhin niya ang iyang balong-balong hangtod sa Sodoma. Karon ang mga tao sa Sodoma mga dautan ug hilabihan gayud pagka makasasala batok kang Jehova. Ug si Jehova nag-ingon kang Abraham ug sa human na si Lot makabulag kaniya ihayat karon ang imong mga mata ug tuman-aw ka sukad sa dapit sa imong. This is the time that chapter verse 14 mo na niyang panahon nga nanay separation between Lot and Abraham. Amen. Kamutan nga si Abraham ug sila tulay pakig-away. Ang pakig-away Megson balik sa mga herdsman. Amen. Sa magbalantay nila Megson sila mga karnero. But between Lot and Abraham, we know the scripture nga walay pakiglalis kanila. And this time nagbulag na sila. Amen. Praise the Lord. Because in Genesis chapter 12, separation. Amen. Hallelujah. In Genesis chapter 12, God called out Abraham. Pwede ka na ito, Megson. Di tapos tawag na called out kung wala pa tayo separate sa kalibutan. Because the word church, type to Abraham, is called out church. And we are the seed of Abraham. Iyon ang propeta sa Diyos, kung unsa ang buhaton sa Diyos, katong Abraham, buhaton niya sa tanag binhi ni Abraham.
all the promises that given to Abraham is also I promise you and me. Because we became a faith seed of Abraham. Do you make sense? I don't need separation. That's why I do not have separation. Hallelujah. From carnality into spirituality. Hallelujah. Amen. Kabutag discuss sa prophet na si Lot is being carnal type and Abraham is being spiritual type. Hallelujah. Praise the Lord. Yun sa Maigsoon 14, og si Jehovah niyon kang Abraham human sa silat makabulag kaniya, ihiyat karon ang imong mga mata o mutunaw kasukad sa dapit sa imong hing mutangan ngadto sa amihanan ug ngadto sa habagatan ug ngadto silangan ug ngadto sa kasabpan. So Maigsoon, God is giving him the complete part Maigsoon, north, south, east, west. Hallelujah. Amen. So bisang asa ka malingi Maigsoon, hallelujah, that is your inheritance. Hallelujah. Praise the Lord. And then verse 15, kay ang tanan nga gitan-aw mo gipahayag gihatag o tanan nga gitan-aw mo igahatag ko kanimo og sa imong kaliwatan ngadto sa walay katapusan. See? Then 16, og pagabuhaton ko ang imong kaliwatan nga ingon sa abog sa yuta. Now remember this. In verse 13, hallelujah, God is speaking to the natural seed of Abraham. Ingon sa kining imong nakita karon, ako ning ihatag sa imong mga natural seed. Ingon sa Maigsoon. Ayang balong 17, tumindog ka. Ato 15. Kaya ang tanan nga yuta nga imong gitan-aw igahatag ko kanimo sa imong kaliwatan ngadto sa walay katapusan. O pagabuhaton ko ang imong kaliwatan nga ingon sa abog sa yuta. So yung kaliwatan ni Abraham adunay sama sa abog sa yuta. Then ingon sa Maigsoon, ang imong kaliwatan usab arang maisip. 17, tumindog ka, baktasa ang yuta sa kitason. Then connecting verse Maigsoon, add back to Maigsoon sa from 14 dito sa Maigsoon sa 15. Let's read just 5 verses or 6 verses Maigsoon. Ingon Maigsoon diri. Sa human ini mga butanga miabot ang pulong ni Jehovah kang Abraham. In chapter 14, may niabot Maigsoon si Jehovah, nag-istorya nga ito kang Abraham. Promising him the things that he's going to give Maigsoon Abraham. And then, ingon siya, amen, kanina imong makita, panunod ni sa mong kaliwatan, nga imong kaliwatan sama sa abog sa yuta. And then, verse 15, hallelujah, praise the Lord, next nga, nagkikistorya na po ang Diyos kaniya. And then, sa human ini mga butanga, miabot ang pulong ni Jehovah kang Abraham, sa usa ka pananawon, nga nakaingon, this time is in a vision that came to Abraham, dili ka mahadlok Abraham, ako mao ang imong kalasag. Amen? God is talking about the shield. Hallelujah. Ako imong kalasag, o ang imong dako uyamot nga tumbas, o mitindog si Abraham, o Ginoong Jehova, unsay igahatag mo kanako, nga nagatan-aw ka, nga ako walay anak. There is a promise, nga siya magimong amahan sa tanan nga kanasuran. Siya may imong amahan sa daghang kaliwatan sama sa abog sa yuta. But this time, Maigsoon, si Abraham, nakita, saan man ako ni, mahimong na ako'y bini, nga wala mong kaliwatan. Hallelujah. Now, this is mystery. Then, ingon sa Maigsoon, og ang nahimong sumusunod sa akong panimalay, mauman si Eliezer, nga Damasco. This is the first time that Eliezer was mentioned in the Bible. And Eliezer was always part of the family of Abraham. Hallelujah. Amen. Tanan niyo Maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Look this in time. Kaya ang atong propeta sa Dios, is preaching to us in types and shadows. Hallelujah. O yun sa Maigsoon, aniya karon ang tao nga akong natawo sa akong panimalay. Tanaw, natawo sa panimalay. Amen. It is Eliezer. Mahimo nga akong manununod. Praise the Lord. O ganiya karon ang pulong ni Jehovah miabot kaniya nga nagaingon, kining tawhana dili mao ang imong manununod. See? This is the declaration of the Bible. Amen. Hallelujah. Because the promise of God is not to amen. God to give sa binhi ni Abraham. That's why ingon siya, dili na imong manununod, kundi ang magagikan sa sunod sa imong ginhawaan. Mao ang imong manununod. Verse 5, diri Maigsoon, this is now the mystery. O iyang ipagula siya, o mingon kaniya, hangda, aron, hangda. Amen, tanaw, look up. Karon ang langit, o isipa, nga ang mga bituon, kung arang mo ba nga maisip, o siya miingon kaniya, miingon usab ni ana ang imong kaliwatan. Now, this is now, hallelujah, tanan niya Maigsoon nga kaliwatan. Verse 6, o bituo siya kang Jehova, o kini, giisip kaniya nga
pagkamatarong. Ang Diyos magpanalangin sa mga pulong. Let us pray. Hallelujah. Our most gracious Heavenly Father God, hallelujah. Salamat Ginoo nining matahong nga kabuntagon. Salamat Lord sa matagbahin nga imong gigamit Ginong Dios nining iglesia, Ginong Dios hallelujah. Aron nga Lord magalihok ikaw sa nakalanlaing nga bahin sa mga gasa Ginong Dios. Because every gift shall find places in the body. Every gift shall find places, hallelujah. Lord, salamat Ginoo nining nga kabuntagon. Hallelujah. How we are blessed this morning, Father God. Tungod kay naside kami that the moment, Lord, nga among hisgutan ang imong pulong, maupod ni Ginong Dios ang imong pag-abot sa among presensya karon, sa among taliwala karon. That's why, Lord, hallelujah, have thine your way. Speak to us, Father God. Cleanse our heart, Father God. Anoint your spirit. Lord, nga diin, Ginong Dios, speak to us. Pamulong sa mga Ginong Dios nga walay mga butang nga makababag nini because we empty out ourselves, Father God. Lord, wala kami nagaangkon nga puno na kami. But among giangkon karon Ginong Dios, how we long for more of you. How we want your presence, Father, to fill us this morning, Father God. Hallelujah. Lord, pasabta kami sa imong mga pulong as it is promised, Father God, nga ikaw nagpadala og propeta, and that prophet, God, hallelujah, bring us light, and that light is now in the body. Hallelujah. And let that light manifest into ourselves, Father God. Nining kabuntagon, hallelujah, amo ikaw gipasalamatan, amo ikaw gialagaran, amo gihatag kanimo ang tanan nga kasungganan. Hallelujah. It's adoration in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, and the bride say, Amen. God bless you. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. So, before na magsugod na exhort, I'd like to make some testimony. Amen. Hallelujah. Nakaingon ko sa kagalingon nga taas-taas akong bakasyon kay for last Sunday and Wednesday, wala ko naka-preach, no? Praise the Lord, because we are very lucky enough nga gibisita ta Megson sa mga fivefold ministry, sa mga pastor, no? Gikan sa Kidapawan, Pastor Basaya, who preached to us a very ang mensahe nga gihatag kanato Megson, nakapukaw pud nato, no? Praise the Lord. Amen. Because ang iyang mensahe Megson, nag-discuss Megson ng evaluation. Talks about spiritual evaluation. Amen. Nga moabot na ang imong bana. Amen. Because, amen, katong mga in the Oriental custom, nga ang sa kababae mailhan nga minyo na kay naa say corona. And ang iyang corona adunay mga napulo ka mga coins. Hallelujah. Praise the Lord. And the prophet interpret it sa wali niya Megson, gitype and shadow niya Megson katong babae, sa wali niya nga the second coming of the Lord. Amen. Ingon siya, katong babae sama sa usa ka asawa nga nagpaabot sa iyang banahonon nga muuli na, but during the time nga pauli na iyang bana, nakita niya nga kulang ang iyang mga sinsilyo. Amen. O there is an interpretation in the Oriental custom nga kun mawad-an gani og sinsilyo, nagpasabot nga nahimong dili magmatinud-anon ang iyang asawa. Because those coins represented the virtues of a woman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. It symbolizes, na yun sa Megson in Galatians chapter 5, yun sa, mao kadto ang mga butang na gusto makita sa Dios siyang pag-abot. Yun sa Megson, that is faithfulness, gentleness, meekness, hallelujah, love, brotherly kindness. Amen. Gisgutan Megson. But this time, nawalan sa sinsilyo. So, kung sa gingon Megson, wa sa nakontento Megson nga maabot yung bana nga kulang siya. Kung sa gingon Megson, gipangita niya ang silhig. Isindihan niya ang kandila. Hallelujah. Unya, nanilig siya. Nang limpyo siya. It's being taught to us. Gi-evaluate na to. Gilimpyohan na to itong kagalingon. Gipangita na to ang missing pieces. Unya, sa nakita na to ni. Gibutan na to ni. Og andam na ta. Sa pag-abot sa kadawang pagbalik. Kaya naman, the virtues of being a bride is already kompleto na. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And it behooves us Megson nga atong evaluate itong kagalingon. Basig mabot ang Diyos. Ugma, sunod adlaw, sunod simana, sunod bulan. Hallelujah. Walay makasulti. Ang importante Megson, andam ta kanunay. Hallelujah, praise the Lord. It was a type and shadow of the prophet Megson sa wali na the second coming. Gisgutan niya katong babae, tipo ka na to. Katong nawala, mga kinaiya Megson. Hallelujah. That's why, atong nisgutan, basig wala na yung brotherly kindness diya. Basig wala na ang faith diya. Amen. Basig wala na ang humility diya. Praise the Lord. Hallelujah. Because it talks about the virtues na gusto makita sa Diyos na kompleto. When, amen, hallelujah. That's why yun siya, maraming Megson, 7 stages of a perfect man, faith, virtue, temperance, knowledge. Hallelujah, praise the Lord. So salamat sa Ginoo. And then on Wednesday, atong igsoon from Tacloban, Pastor Buboy Africa, praise the Lord. Nasa tuwa Megson, o gisgutan niya Megson, na natuang pagpangalagad, sama sa paglakaw Megson, sa pagbuak sa Dios, sa mamala,
Praise the Lord. Amen. He's speaking to us in types and shadows. Brother Basaya, types of the bride. Amen. Hallelujah. Si Pastor Buboy, nag-skut megson sa itong paglakaw. Praise the Lord. Ito si supernatural na paglakaw. Kaysa itong kaguling ng pagpaningkamot, lapok ko ng atong dalan. Tungaso na itong dalan, pero kang Diyos, ang utkan sa itong megson. Praise the Lord. Hallelujah. Mahimo nga mamala ang maong dalan. Praise the Lord. Amen. And I appreciate megson, the presence of those brothers because nakatabang kini megson sa tuang spiritual growth. Hallelujah. Amen. And salamat sa Ginoo. But this morning, megson, I would like to have a topic, megson. Hallelujah. Amen. Ang atong title, megson, the mystery between Genesis chapter 13. Kung dili na ko ni mahuman, I'm going to have a series on this. No, Lord, no, you know nga dili na to pinidali-dalion ang pulong ato ning tagud-taguron megson para ato makuha megson, no? Because it talks about mystery. And then title na to megson, hallelujah, Melchizedek, bread and wine. Title na to megson, the mystery between Genesis 13 and 15. And then atong subject megson, Melchizedek's bread and wine. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So napo mo diha? Amen. Magsugod na megson. Praise the Lord. Ato masahon megson ang gibasa nato megson ang gibasa nato ganiha megson ang Genesis chapter 13 verse 12 nahuman ta megson sa verse 18 ug ato nakita dito megson no nga ingon siya sa verse 16 ingon siya 13 verse 16 ingon siya, and I will make thy seed singular dili seeds kay kabalo ta megson para lang just to inform you nga si Abraham daghang binhi. Nasay anak ngadto kang Sarah. Tama ba? Hallelujah. Amen. Nga diin dito megson ang covenant. Nasay anak ngadto kang Hagar. Amen. Nga dili to ang saad sa Dios. Nasay anak ang Ketura. Amen. Praise the Lord. Pero the Bible speaks about a singular seed, not all seeds. Singular seed. The promised seed. Hallelujah. Amen. So daghan megson nga nag-angkon karon nga binhi kay Abraham. But there will be a one singular seed nga makasabot nini. Ano na singular seed nga gisaaran nini. That's why daghan karon Kristohanon mag-claim megson sa binhi na sila binhi pod. Daghan Kristohanon karon megson nga mag-angkon nga binhi pod because there are many seeds of Abraham. But God is promising only to the singular seed of Abraham. Nakuha niyo megson? Hallelujah. Even the Bible, you know, yun sa megson. And I will make thy seed singular as the dust of the earth. Mahimo siyang sama daw sa balas sa bunbun. Then ingon sa so that a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Ingon sa megson, arise, walk into the land of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Then tanaw megson verse 18. Then Abram moved his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron. So remember mo megson ang Hebron. Ang Hebron mao na ang saad nga dapit sa Dios. Because gikan sa megson sa land of Ur. Amen. Gikan sa Babylonia. Naay lugar megson nga gikuhaan sa Dios kaniya, which is Mesopotamia. In the book of Acts ayun sa Mesopotamia, which is Babylon. That's why si Abraham pod gikan pud sa Babylonia, gipagawas sa Dios, gidala sa Hebron, which is Canaan. I want you to understand, megson, because this is the Bible. This is the history of the Bible. O kabalutagon sa nang Hebron. That is the promised land. Hebron was ang Hebron mauto ang panulundo ni Caleb. Kaya nung ni Caleb, si Caleb is being typed to the true believer. Hallelujah. I am giving the quote of the prophet. Caleb is being typed to the true believer. Mauna ang dapit Hebron. Kaya naman, gipagawas sa Diyos ni ini. Megson sa Mamre, sa specific megson sa bukid sa Hebron. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mo na megson kita sa tong panahon karon, gipagawas ta sa Babylonia sa tong panahon usab, kay tipo ta anak ni Abraham, gipagawas ta sa denomination, gipagawas ta sa Ehipto, gipagawas ta sa kalibutan. Kay dalon ta megson ning saad nga pulong sa tong panahon karon. Hallelujah, praise the Lord. That's why gitawag tag called out church. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The same musab kang Abraham megson, gipagula si Abraham, gipagula ta. Amen. Naisaad kang Abraham, ug sabi ni Abraham, atong i-claim karon ang saad. Kay ngano man, ang saad sa Dios wala taman lang kang Abraham hangtod sa iyang mga bini.
Hallelujah. Amen. So, atong ibasa na ito, Mekson. Then, we are going to read. Dili na ito basahon karon Mekson ang verse 14. 13, nagisgot Mekson o mga binhi ni Abraham sama daw sa bala sa bunbon. Then, read Genesis chapter 14. Atong basahon kini Mekson because this is the time. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter. Ito na yung Bisayaon, Mekson. 14, 18. 17, 18. Dili na ito ni dali-dalian, Mekson. Okay, gusto na ko nga. Because this is a mystery. No, hallelujah, amen. And remember, the prophet preached to us in types and shadow. So, ang Diyos nagdeklara kaniya, nagpakita sa iya sa iyang unod-unod nga journey. In 14, diri makita nato, and then nagisgot siya from dusk to star. Nakita ninyo Mekson? Gikan sa unod hangtod sa kabituunan, from dusk to star. Pero ang star yang i-declare Mekson ngang sama sa kaliwatan ni Abraham, sama sa bituon nga dili mayhap sa langit, sa 15 na gideklara. Pero gideklara po diyang ang kaliwatan sa yuta, sa 13 gideklara. But between Mekson, because gi-interpret din sa prophet sa Des Mekson, that is from grave to glory. This is from earthly to the heavenly. Gikan na sa itong yung tanon nga journey karon hangtod nga dalon ta sa Dios ngadto sa langit. Praise the Lord. But between our earthly journey, hangtod na maabot kita sa langit nun nga dapit, unsa ang ginahimo sa Dios sa taliwala. Because this is now the mystery. Kay makita nimo kung unsa ang gihimo sa Dios sa imong panahon karon. And I truly believe, Mekson, that you are going to appreciate and love this message. Hallelujah. Nga naman, it is a very relevant, Mekson. Nga naman, dili sulagma nga niabot nga mensahe sa itong panahon. Dili sulagma, Mekson, nga nung nagakalipay ka. Dili sulagma, Mekson, nga nasabot nimo, gikan sa imong pagkayutat-on, ngadto sa imong pagkalangit nun. Because God, in between 13 and 15, God has a mystery declared to Abraham. Hallelujah. Are you with me? Amen. Basa ta Mekson, verse 17. Ingon sa Mekson, og migula ang hari sa Sodoma sa pagsugat kaniya sa iyang pagpauli gikan sa pagkadaog og sa Chedorlaomer og sa mga hari sa sabi nga mao ang walog sa hari. So, ako na ning giwali sa inyo ha, but right now I would like to ako lang ibalik Mekson. Brief history. Kabalo mo ni Mekson no nga kining panahon na kato ni balik na siya. Mao ni ang panahon niya ang giluwas Mekson ang iyang igsoon nga sila. Because in Genesis chapter 13 and Genesis chapter 12 nagbulag sila. Tama ba? Amen. And then pag Genesis chapter 13 nakigistorya ang Dios nga nagbulag sila. God now declared the blessing and mystery to Abraham sa diyang wala na ang carnality. Because Lot is being wala nga ang Dios dili gid mamulong kanimo hangtod Mekson nga naa pa imong carnality. Because that person sa nature must die so that the new nature will come. Amen. Ako ni Mekson. So, i-apply na to Mekson sa itong kagulingon sa church, sa church ages. Pwede po nimo na ibulag Mekson. Kaya nga naman, daghan mo nang ingon Branham, the Bible itself has a compound meaning. One Bible cannot dwell on one explanation. Sa isa lang ka type and shadow, dili mo muhatag og isa lang explanation niya. Ang the rest nga mo gamit, ay, dili ay. Ang explanation na maon lang na, and the rest wala na. No. The Bible has a compound meaning. Hallelujah, praise the Lord. Para Mekson ba sa Revelation chapter 7, verse 9. Ingon sa Mekson in his other quotation Mekson, ingon siya nga, mauna ang mga gentle bride na nangamatay. Pero pag abot Mekson sa 7 seal, the same Bible verse that is quoted Mekson, dili na bride, foolish virgin na. So yun siya, usap-usap ng statement sa prophet. No, wala kang usap-usap ang statement sa prophet. He is just declaring, hallelujah, explaining the two compound meaning of the same Bible. Dili nalalahi lang explanation sa prophet. Kaya nga naman, isa, great revelations o great revelation. Lahi ang nations o tribulation. Pag great tribulation, para lang naman sa foolish virgin. Pag great revelations, that is gisgutan Mekson, ingon pa naman, that is the bride composed of the 7 church ages, mga bride composed of church ages nga niagi Mekson og mga kasakitan. The same Bible yang gigamit pero
Maglibog ka. Yung sa to bride. Diri yun sa police virgin. Naa say application kung asa dapat yung may butang. But the same Bible. Muna yung ako, God is not only, that God is not only dwelling one explanation on one Bible. Bible has a compound meaning. Nakuha niyo Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Tanaw niyo Megson. Dre. Gikan siya ni sa battle. Gikuha kay iyahang nagbulag sa nilat. And then sila Megson na-captive sa 5 ka mga hari. Tama? And then, giandam ni Abraham Megson ang 316 ka mga sundalo kay ilang i-rescue. And this time, na-rescue niya sila. Tama? Praise the Lord. So, verse 17, ingon Megson, og bigula sa hari sa Sodoma, sa pagsugat kaniya, og iyang pagpauli, gikan sa pagpagkadaog sa Domer, o sa hari sa sabi, nga mao ang walog sa hari. So, after the great battle, naay musugat, wala pa sila nagsugat. Musugat pa lang kaniya. I hope you understand the Bible. Saka na gamay. And the king of Sodom went out to meet him after his return. To meet him pa. To meet. Mukuan pa lang saya. Sugat pa lang. So, kapagin sila na magsugat. And then, tanawan ni Megson, the mystery between Genesis chapter 17, verse 17, pag-abot sa verse 18, tanawan ni Megson. Yun sa din, og unya si Melchizedek. Before niya na sugat Megson katong hari nga gusto maging sugat kaniya, kaya plano pala ni hari nga musugat kaniya, but before niya nasugatan ang mga hari, nauna niya daan natagbo si Melchizedek. Tama ba? Yan sa Megson. Og unya si Melchizedek nga hari sa Salem, mikuha og tinapay og bino, og siya mao ang saserdote sa labing labaw nga Dios. Amen. Praise the Lord. So, between Genesis 13 and Genesis 15, hallelujah, praise the Lord, nag-declare sa Dios kung unsang kaliwatan ni Abraham gikan sa yuta o kaliwatan ni Abraham sama sa biton sa langit. Before gi-declare Megson, hallelujah, kung unsang kaliwatan ni Abraham sa langit, naapay communion nga nahitabo between Melchizedek and Abraham. And communion is always after the battle. Nakuha niyo Megson? That's why Megson, hallelujah, ang ato Megson, that's why aniniwala ang prophet Megson sa communion, ingon sa Megson, hallelujah, gigamit na Megson ang Biblia, nga ingon si Jesus nga, dili na unya ko ninyo makita ni ini nga mainom pa nining susama nga bino. Kaya unya ni adtong dapita. That's why after the battle, after this battle, na-isad Megson og na-saad Megson nga communion. Hallelujah, amen. Sa kalangitan. Kato physical communion nga gisgutan, but right now we are on spiritual communion. Kaya nga naman, sa atong panahon karon, miabot si Melchizedek, dala nga Megson ang pulong o ang Espiritu, because bread and wine is being tied to the Word and the Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Talay sa imong earthly journey karon, Genesis 13, miabot siya Megson sa atong taliwala karon, bringing us the Word and the Spirit. And then after this, sa diyang nakuha na ito Megson, nasabtot na ito Megson, ang pulong ng Espiritu. Hallelujah. Then, human niya ni, after the communion, madeclare na niya, Megson, nga ikaw, gikan sa yuta, padulong ngadto sa pagkahimong langit nun. Now, hallelujah, praise the Lord. Then, ingon sa Megson, og siya, gipanalanginan niya, og miingon, dalaygon si Abraham ang Diyos sa labang, sa tag-iya sa langit sa yuta, og dalaygon ng Diyos nga labing labaw, nga nagtugyan sa imong mga kaaway nga na sa imong kamot. Og si Abraham mihatag siya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. No, tanawan niyo Megson, wala pa naitudot ang law niini. It is only by grace. But tithing already Megson is declared by grace. Ang kapulo Megson, dili na Megson, gitawag Megson na kabalauran. Amen, hallelujah. In the time of Abraham, tithing is grace. Wala sa gi-require ni Abraham. Wala sa gi-require ni Melchizedek. It is a revelation of Abraham. Hallelujah. To give his tent to Melchizedek. Hallelujah. Praise the Lord. Abraham, mihatag sa iya kanang bahin sa iyang kapulo sa tanan. Unya, ang hari sa Sodoma, mingon kang Abraham, ihatag ko, tanang Megson, this time, na historya na Megson, 17, nagplano nga maghihimamat. 18, wala pa sila naghimamat sa mga hari sa yuta, pero nakauna na ni Megson o communion si Melchizedek ato kang Abraham. And then, pag-abot Megson sa 21, humanangin ang communion ni Abraham, nakigmet na Megson si Abraham ngadto sa mga hari. Hallelujah, praise the Lord. And then, sabi, unya, mga hari sa Sodoma, mingon kang Abraham. Manayon ako Megson, una ang iyang communion kang Melchizedek, bago siya nakikistorya ngadto sa mga hari.
Then isa, unya ang hari sa Sodoma mingon kang Abram, ikahatag mo kanako ang mga tao o kuha ang alang kanimo nga bahandi. Ug mitubag si Abram sa hari ng Sodoma, gibayaw ko ang akong kamot. Di ba? Meaning, Migson, after the communion, na ay something na hitabo kaniya. Kaya nga naman, pakikistorya ni Migson sa hari sa kalibutan, sa offer sa hari sa kalibutan, sa saad sa hari sa kalibutan, dili na ko pwede. Dili na ko budawat pa sa tanang offer sa kalibutan, sa mga hari sa kalibutan. Kaya naman, nakasaad na akong ngadto sa akong nailhan, nga nakita nga Dios, mo si Melchizedek. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why Migson between, mo ni karon Migson, bisag unsa pay offer sa kalibutan, dili na ta Migson nga mo compromise pa. Hallelujah. Praise the Lord. Yan naman. Between Migson, hallelujah, from earthly journey to the heavenly journey, na ay Melchizedek niabot sa panahon, giving us bread and wine to understand this journey. Bisan pag maghihimamat ta bisan kinsa nga hari sa kalibutan can offer us. Just like Abraham, kung sa inyo na Migson, no? Hallelujah. Mitubag si Abraham sa hari sa Sodoma, gibayaw ko ang akong kamot kang Jehova. Meaning ako nang gisaad kini. Hallelujah. Praise the Lord. Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit o sa yuta. 23, nga ako dili mukuha bisan sa usa ka lugas nga hilo ni higot sa usa kasapin sa tanan nga mga imo aron ikaw dili makaingon ako ang nakapadato kang Abraham. This time naay akong revelation nga miabot kang Abraham. Ngano man? Ngano di man lagi siya mo dawat? Basig ikaw pa makapa. Amen. Kay gusto ni Abraham ikong kabalo siya kung kinsa iyang na tagbo. It is the king of Salem. It is God himself because Melchizedek has no beginning of life nor ending of days. No father, no mother. Kinsa man to? Number 1, Melchizedek was God. So nahimiamat niya ang Diyos. So kung Migson, before Migson ang rapture, before ang atong glorification, earthly journey, and our glorification, rapture, ay mo katingala nga nung miabot Migson ang propeta sa itong panahon. Nagdala ka na ito Migson ng bread and wine. Kaya nga naman, the purpose of the bread and wine, hallelujah, praise the Lord, nga alam ni Migson, di na yung ka matandog pa. Di na ka mahikot pa. Di na Migson mag-compromise pa. Kaya nga naman, before the glorification, you already met the King of Salem, which is God Himself. Amen. Kinsa man nag-isgot ato Migson? It is 7 seal Himself came down. Hallelujah. That is the coming of the Lord. Hallelujah. Napa mo diya Migson? Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo kabla ka Migson na kay I will give you many quotation of the prophet Migson to back up Migson kini Migson kini nga mensahe Migson. Hallelujah. Praise the Lord. Verse Hallelujah. Verse 15. Tumusahon o balik. Ano nyo Migson? For 13, gideclare Migson ang earthly seed of Abraham, earthly journey. Genesis 14, gideclare Migson after the battle, gusto maghihimamat ang kalibutan, pero nakauna si Abraham, ka Melchizedek, giving bread and wine, na communion. Hallelujah. That's why, sadang aduna na yung mga offer ang kalibutan, ngadto kang Abraham, ang mga hari sa kalibutan, iyan ang gibalibaran. Kaya nga naman, una niya na himamat ang Diyos kaysa mga nag-offer sa kalibutan. So, naka-stand firm na siya. Morning Migson, morning, kinahanglan mahimamat na to. That's why, Abraham, baptism of the Holy Ghost, new birth is a personal experience with God. So, tingnan mo Migson, you cannot resist. Hallelujah, praise the Lord. Sa kong kagulingon, wala ko nahimo Migson, nagibago ko sa Ginoo. Ang akong gihimo Migson, gitugyan ako sa Ginoo akong kagulingon. And I believe that He changed me. Maunsan ta kita Migson. Wala tayong mahimo aron bagoon ta sa Dios. Ang atong buhaton Migson, itugyan nato sa Ginoo Migson, and then He will change us. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. And then tanaw Migson, atong basahon. Dili lang to sa verse 5. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven. Tatanawan niyo ha? Kaya ginakuha na ko Migson ang taliwala. Kabalo naman no? 14. Nakita ni Abraham, si Melchizedek, naghimo sila communion.
That's why na-offer ang kalibutan, dili na siya madala. Tama ba, Maigsoon? Hallelujah. And then, pag-abot sa 15, hallelujah, nakikistorya na po ng Diyos, pinayag vision, and then, through vision, nakita niya Maigsoon na, it is a journey, nga yung binhi, dili lang dahil ka magikan makugat sa yuta. Naanay, gisgutan Maigsoon nga glorification from earthly to the heavenly. Amen? Hallelujah, praise the Lord. From this body to our theophany. From this old house to from this old house, from this past house to my Father's house. Pero bitin na ni Maigsoon nga may tabo, naasay communion dapat. Hallelujah. Mametsa ni mo si Melchizedek. Hallelujah. Amen. Because it is Melchizedek is bringing Abraham all the way from earthly journey to the glorification. Hallelujah. Praise the Lord. Munang ay mo katingala Maigsoon. Sa dahil niabot mo aning Maigsoon, hallelujah, praise God, di pala ila kung unsa. Ang propeta mismo Maigsoon nga, amen, nag-introduce Maigsoon of new birth. Kaya sa atong unang pagkatao, walay kaluwasan niya na. Praise the Lord, amen. It is in the message. And then sa diyan nagdawat mo ang minsay, nakasabot ka nga adunay propeta, nga ang propeta gipadala sa Dios, o ang gipadala sa Dios, nagdala og mensahe. O dili ni ordinary nga mensahe. This is a spiritual food in due season. That God is going to reveal Himself again. He revealed Himself to Abraham, personal. Nagpadayag si Ginoong Kristo sa seed of Abraham. Karon, nagpadayag na po si Ginoong Kristo to the spiritual seed of Abraham. So nakita niyo Maigsoon ang proseso from Abraham itself to natural seed of Abraham sa panahon ni Jesus Christ, and then karon spiritual seed of Abraham. Because ingon si Pablo, dili ta mga Hudiyo. Kaya ang atong pagka-Hudiyo dili ay panit og dugo o pamarog. Ang atong pagka-Hudiyo pinaagi sa susamang pagtuo nga atong nadawat pagtuo diha kang Ginoong Hesus Kristo. That is the Bible. Nakuha niyo Maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Now we found in chapter 13 that God showed 16. He will make the sea dust of the earth. And now over here, God is telling him, he said, now look to heaven, to the stars that shall be. So, yuta, langit. Hallelujah. Praise the Lord. Importante kayo Maigsoon kaning book of Genesis. Masabtan ginato ni. Kay this is the seed book. Itawag ni gene. Everything begins with a gene. Amen. Gene na sabi ng Genesis. That's why Maigsoon, ang unang lihok Maigsoon sa book sa creation of God, di ba? Ang gene is a Genesis, sinugdanan tanan. That's why ay katingala nga in Genesis chapter 1 verse 3, kinahanglan maglitok ang Dios og let there be light, and there was light. And remember, ang kahayag gikan sa linitok nga pulong. Kay una nilitok siya. In the beginning, there shall be light, and there was light. Dili mo gawas ang kahayag kung walay naglitok sa kahayag. That's why ang kahayag gikan sa linitok nga pulong. Manang ay mo katingala nga naamoy kahayag nga nadawa. Kay nagdawat man tag spoken word. Because the spoken word is the original seed of God. Nakuha niyo Maigsoon. So ay sa diyan gilitok man ng Dios, spoken word, let there be light, and there was light. So meaning, ang kahayag gikan sa litok ka pulong. Sa dihang nihatag Maigsoon ang Dios kay kana kuno ang pag-abot sa kahayag lihok kuno sa Espiritu sa Dios. In the Bible, when the Spirit of God moved, and He said, adunay pulong, nilitok siya, let there be light, and there was light. So tulong kabutang, lihok ang Espiritu sa Dios, namulong ang Dios, gikan siyang pulong, migawas ang kahayag. Nakuha niyo Maigsoon? Remember, God changes not. He may be changed His form. He may be changed sa usang mga unsang nga butang, but He can never change His nature. That's why si Paul nag-declare, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Sama usab ikaw sa kalibutan. Nangit-ngit kadto awa-aw. Niabot ang tingog sa Dios. Hallelujah. Tungod kinay bini sa sulod nimo. Naay kahayag. Hallelujah. Ang bini konektado sa kahayag. Migawas ang kinabuhi nga gikan kang Kristo. Kaya ang matag binhi konektado sa kahayag. That's why sa diyang isa, let there be light, and there was light. Ang kahayag, ang kalibutan, ang kangit-ngit, kagubot. Tungod kay aduna na may mga binhi nga narito.
The seed is already laying there. Pero laying dormant. Kaya nga naman, naghulat sa panahon nga diin, sidlakan sa adlaw. Sa diyang miabot na maigsoon, nilitingog na ang Diyos. Tanang binhi, maigsoon, nisidlak na. Kaya nga naman, ang tanang binhi, konektado sa kahayag. Seed to seed. Wala ilang igdilalisan, maigsoon. Kung sabi ka tinoon, pastor, na may nag-ingon ng propeta, na ibutan pa daw ang binhi. Na po nag-ingon nga, na anang binhi daan. So tiyan ka brad, puro na tama. Na ay binhi, nga gibutan sa Diyos kanimo, o gano'n ay pulong nga ilitok ang Diyos, aron mo konekta, because word is connecting word, life is connecting life, spirit connect spirit. Ang problema kay ilang bulagon, nadili ay katulad na nalanggit sa mga, may mga katuban, di ko isulti pa. Puro na quotation sa prophet. Praise the Lord. Wala nagbangga may gusto ng mensahe, idabtail na. Praise the Lord, hallelujah. Na ay predestinated sidya kanimo. Unya, ang Lucas, ang sambingi sa bini, ang bini mo ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Ang pulong, ang gospelite. Kung naibini, kinanglan ng kahayag. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Amen. Muna nahitabo, maigsoon. So, muna maigsoon ang nahitabo. Hallelujah, in the Bible. So, dili na ito na pwede maigsoon ng usab because that is the types and shadows. Bisan sa imong kalibutan mo nang gihimo sa Ginoo. Patingala ka nito. Wala din pag-asa na kung kinabuhi. Sister Josie, maluwas pa ka ako. Sultihan ko ikaw. Dili, ma-appreciate ang kahayag kung walay kangit-ngit. Kung ikaw ang kangit-ngit, malipayon ka nga naman. Nakadawat kang kahayag. Hallelujah. Glory! Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Balik tayo maigsoon. Hallelujah. In book of Genesis, dito nang sugod tanan. Di ba? Dito nagsugod maigsoon. Ang Genesis is composed of 50 chapters. Genesis chapter 3, na ibabae nga nalaglag. Types of bride. Pagkabot na Genesis chapter 50, 45 to 50, na ibabae nga na rapture. As in that. From fallen church to raptured church. Kisa katipuan na kita. Nalaglag tang iglesia. Apan maigsoon, nasakdaw sa kitang iglesia. There are 5 women in the Bible sa book of Genesis. Nag-type sa bride. Si Abe type sa bride, si Sarah type sa bride, si Isaac type sa bride, si Tamar type sa bride, si Asina type sa bride. And these are mga asawa ni Adam, asawa ni Abraham, asawa ni Isaac, asawa ni Judah, asawa ni Joseph. And those Adam to Joseph is being tied to Christ. Abraham is being tied to Christ. Joseph was being tied to Christ. Judah is from the lineage of Christ. Hey, kaya nyo maigsoon. So, ang book of Genesis, importante kayo. Kaya diya sa book of Genesis, diyan yung makita ang pinakaunang musician. Hallelujah. Praise the Lord. Namo mo diya? Praise God. Hallelujah. Pinakaunang musician. Amen. Diha maigsoon, ang pinakaunang nga nakita nimo maigsoon nga pagpanapaw. Amen. Diha nimo makita maigsoon kining kung unsang kondisyon karon, gitawag og sodomite condition, dito na nakita sa Genesis. Hallelujah. You also can find false religion in the book of Genesis. Nga itong nakitaan nga si Cain, ang pinakauna nga nagtukod og mali nga altar. False religion. Kaya nga naman, ang tanan niyang offer gikan sa abot sa iyang mga kamot. Dili na ito masimbang Diyos Wilson, pinagis ng pagpaningkamot. Hallelujah. Amen. Dito po na ito makitaan maigsoon, ang pinakaunang tinuod nga magtotoo. Just like Abel. Nga nakita sa provided way of God. Praise the Lord. Amen. Dito po na ito nakitaan maigsoon, ang usa ka una nga tao nga girapture sa Dios. Type to Enoch. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po na ito maigsoon, nakitaan maigsoon ang minsahiro sa Dios nga gigamit aron pagpangita sa bride, si Eliezer, book of Genesis. Now, dapat dito matingala maigsoon kung unsa ang mga nahitabo sa itong panahon karon, declaring false religion, false service, hallelujah, true believer, make believer, na prophet, na Elijah, na Sarah, hallelujah, na Judah. Kaya nga naman, this is now the full manifestation of God's word. Asa na una makitan? Book of Genesis. Muna importante kay Mengson, asa nagsugod? Lineage of Genesis. Praise the Lord. Hallelujah. Ang binhi sa sukuhayan, asa nagsugod? Book of Genesis. Hallelujah. Amen. No, kay ang Genesis, seed book. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dito Megson, I would like to read a quote from the prophet Megson sa 1961, February 10, Abraham's covenant confirmed. Dirigi kan Megson akong inspiration ani nga preaching. Pero nabasa na ko ni Megson, ko nga, bisan pa si Brother Branham,
Wala niya gid wala I will say nga iya kining gibasa, iya kining gi-preach, and then hallelujah, amen. If you're going to read it, you can catch the revelation. Kaya bito no? Ano ba nga pagka kung mubasa ka, because ingon bro, you must read the message between the line. Dili tang basag binsahe megson, mura lang nagbasa og comics, no? Or naminaw megson nga murag pampatulog lang. Kung maminaw man nagagminsahe megson kay para matulog lang, ay na nagpaminaw. Because megson ang minsahe dili pampatulog, pampapukaw. Tinood ba? Kana may uban na natin. Maminaw ko gwalib eh. Na sila mga balay. Because, di ba, I encourage you to listen to the tapes. Amen. Then, uban, musugod na kay gwalib, magtabig-tabyog sa mata. Yung mata niyo, so maminaw ko. Napo magtanaw sa Facebook, tanaw, pati mang ko ana, apti ka. Pero maminaw na gani, magbasa gani sa quotation sa propeta, pagkanana man lagi. Because you must understand nga na ay gusto na dili mo makasabot o makakita ni ana. Pero nga nung buwi, malagi kayo mo megson o ka ng mga YouTube, mga katawanan, sagulan pa usahay megson ng mga binuang. Because it feeds your carnality. Amen? But remember, Satan hates revelation so much. Mo nang ining paminaw ni mo katugon ka. Dapat di ka katugon ining maminaw kas mensahe. Dapat nagmata ka. Kaya nga naman, kini ang mensahe nga pangpukaw. It is a kind of message has a quickening power. Katulog mo, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mas muna ko, katulugon mo yung praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So I would like to read the quote from the prophet. Hallelujah. Abraham confirmed. I-type na ko ang one. Find out in Genesis 13. Hindi na ko nakuha ng inspiration sa preaching karon in this message of the prophet. So we're going to read some quote. Hallelujah. Yan sa Remegzon. Abraham's covenant. Isa? Paragraph 62. Now, we found out in Genesis 13, verse 16. 16 itong ibasa ito kaniya. From 12 to 18. Yun sa, gikan ko no sa Genesis 13, versikulo 16, yun sa, that God told Abraham, na ba? Hallelujah. Yun sa. Now we find out that Genesis 13, 16, the God told Abraham when he spoke to him about his covenant. Di ba mo ni pagsaad? Buhaton ko ang imong binhi sama sa balasabon sa dagat. 13. Hallelujah. Muna yun sa, when God spoke to him about his covenant, iyang pagigsaad, panalanginan ko ang imong mga binhi, about promises, covenant. And then, he said, I will multiply you, pagkadaghanon ko ikaw. Amen, praise the Lord. Sama usab sa Dios megson, siya megson ang nag-inusarang binhi, nga kinahanglan itanom, unya mamunga og daghan. Hallelujah. Remember, the entire theme of the Old Testament is Christ. And the entire theme of the New Testament is the church. Munang dili na pinibulagon megson ang old ug new. Kay bana nag-asawa. Word and spirit, dili na pinibulagon megson. Hallelujah. I will multiply you and your seed shall be like, your seed shall be like the dust by the sands by the side of the sea, like little grains of dust in the earth. Sama ko nung megson sa balas sa dagat. And then, sa megson. Your seed shall be like that, a father of nations. Then, sa megson, tanawa. Kung sa ito gamit na megson na rin nga verse, okay, sige, saka na gabay. Genesis 13:16. Tanawa megson. And then sa megson. And notice, and now we notice also in Genesis 15. Iambakan niya. 15. Hallelujah. 16. Then, din sa next paragraph, Genesis 15 to 5. Gilaktawan ang 14. Hallelujah. Praise the Lord. When he confirmed the covenant or spoke to him again about it, he said, and go outside and look up. Ano ni? Itong ipagawas siya. Hangad Abraham. Hallelujah. Can you number the stars? Ano siya? Sama sa iyong megson. Manumiruhan na nimo ang mga balas sa bunbun sa dagat? Dili.
Pag ingon na po niya ito, Migson, maihap ba niyo mo ng bituon? Dili. Hallelujah. How that there's so many stars innumerable? Amen. Daghan man kay mga bituon nga dili nimo maihap. Look, tanaw Migson, this is now. Tanaw ni Migson ha. Look from dust to stars. Giskot din sa Revelation, sa kaliwatan ni Abraham, gikan sa unod nun, ngadto sa langit nun. This is talking about death, burial, and resurrection. But before the death, muna na Diyos Migson, una kamatayon sa unod. Tama ba? Then new birth. And then pagod sa new birth, na ay communion. Maglakaw ka sa mensahe, uban mo ang Diyos. O kung mamatay ka diya kang Kristo Migson, ano na saad? Because ang saad, sabi ni Abraham, from grave, from dust to stars. Mauning na tay earthly journey, na ay death to ourselves. Hallelujah, praise the Lord. And then na ay new birth. And new birth comes after the battle. Amen? Unsay pinakatapusan Migson nga gipakita Migson ni Abraham. Before the battle Migson, before the communion of Jesus Christ. Nagpakita ko na sa Migson of brotherly kindness. Ang katapusan Migson is teacher of the perfect man. Bago niya meet Migson, si agapaw love, si divine love, si Melchizedek. Iya sa gipakita Migson ang kinaiya sa brotherly kindness. Unsa man yang gimo? Iyang gi-rescue ang Migson sila. Muna sultihan mo Migson, nangandoy na ta nga maabot na ang ulo, maabot ang divine love, maabot ang headship. Wala pa nimo napakita imong brotherly kindness. Mao nang ginakuha karon Migson. Sa kaaway, mao na mensahe to mensahe di na magtagdanay. Magbungol na. But if you understand the mystery of brotherly kindness, bisag asa pa na sila karon Migson, you are going to pray for them. Just like Abraham, wala magbaton ng pagdumot Migson sa iyang son. Kaya nga naman, that is the last na kinaiya Migson. Nga before nakikita si Melchizedek kaniya, nagpakita sa siyang brotherly kindness sa iyang gi-rescue niya. Kaya iyang igsoon na ulipon. Iyang igsoon na ulipon sa sistema. Daghang mga ari nga nagdumala kaniya. But when Abraham came with the true revelation, uban niya Migson ang iyang sundalo. Dili mga sundalo ang ipangkuha niya. Mga sundalo nga gikan mismo na tao sa iyang kagulingon nga panimalay. Hallelujah! Praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Marami Migson. Now we see, notice in Genesis 15:5, when he confirmed the covenant, or spoke to him again, he said, go outside, look up. Can you number the stars? How that there's so many stars innumerable? Look from dust to stars. Oh my, from earth. From dust to stars, oh my, from earth. Grave to glory. Ano yung mystery? Grave, gamatayon. Kaya di tanan may igsod kay Biblia. Dili tanan mga matay, apan tanan mga usab. So ang saad katong mga matay, ilubong sila, pero nay saad sa pagkabanhaw. Pero may igsod, hallelujah, pero dili tanan mga matay mabanhaw. Kay dili tanan nga matay, nakaabot may igsod sa pagtagbo kag Melchizedek. Nakadawat sa bread and wine. Ang bread and wine kung isgutan karon Migson, hallelujah, I am talking to you about this message. And the revelation of this message. And Melchizedek, that is Brother Branham, Christ veiled in flesh again. Ito na siya si Jesus. Pero nakita na ito nga, ang Espiritu sa Diyos na kaniya. Because ang word ni Melchizedek, God is nagpakita Migson. Di ba? God, si Melchizedek, di sa makita Migson ni Abraham. Because Melchizedek is God theophany. But when he stepped into 16 elements, nang sulob sa Migson o gunod, then, nanasay fellowship na ito ng Abraham. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang gitawag ni Melchizedek Migson, hallelujah, katong lawas nga gisudlan sa Dios. That's why Migson, I can say, the type to Migson, hallelujah, that Jesus Christ in the form, hallelujah, sa lawas propeta. Naghatag ka natong mensahe, bread and wine. That's why ang dili makikita og mudawat sa mensahe o sa propeta sa Dios. Walay kahayag sa tibok lawas, kay ang mata mao na magdarag kahayag sa lawas. Hallelujah.
Di na to exclude Megson ng propeta. Bisag wala na siya. Dako kay Megson ang kahimuan sa propeta sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. When Jesus Christ nawala Megson, but the same Spirit naglihok Megson sa mga apostoles. That's why number 1, it is Christ. It is not the acts of the apostle. It is acts of the apostle through. It is acts of the Holy Spirit through the apostle. Dito buhat sa mga apostoles. Buhat to sa Espiritu sa Diyos, dihat sa mga apostoles. And I believe, wala na ang propeta sa Diyos. But the same Spirit that was in the prophet, the same Spirit was in the fivefold ministry. Of course, na itinuod ng fivefold ministry. Of course, na ipikit ng fivefold ministry. But, mailan mo ang kahoy pinaagi sa bunga. You cannot give light unless and until ang kahayag na ananimo. Nakuha niyo, Megson? You cannot prophesy again unless and until you did not eat the book. At sa si John, yung ikaon ng libro, mo tayo yung prophesy again dyan. Kung sa ito yung ikaon, mo ito Megson ang express. Hallelujah. Look from dust to stars. Then, yun sa, oh my, from earth, grave to glory. Hallelujah. So, nabantayan ba niyo Megson between dust of the earth and stars in the heaven? Abraham transcend and be transformed. Kabantay ba mo? Tunga-tunga Megson. Hallelujah. Sa from earthly journey niya Megson ngadto sa iyang pagka-transform. Kay transformation man ni Megson. Gikan sa yuta nga mahimo na Megson biton. But between that transformation, sulod sa si Melchizedek. Between Megson nga mausab ning lawas sa alidan sa lawas kadili madunoton, kinahanglan naa sa kay spiritual communion karon. Nadawat na ba nato ang bread and wine? At communing. Naka-experience ba mo nga nag-i-offer kaninyo sa kalibutan? And you can resist it? Because you already met Melchizedek. Glory! Oh, hallelujah! Amen. Munang naiwali pa naiwali si Abraham. God's power to transform. Hallelujah. Kung di mo ni madawat, ni minsaya, Megson, walay transformation nga madawat. Because this is message is God's power to transform. That's why adunay bread and wine. Kaya ganon, after the bread and wine, from dust to the stars. Ako ginagilip malik Megson, kaya gusto na ko Megson ma-retain ninyo ni. Kaya nga naman, this is a, mao gini Megson ang pinakaunod. Ganong niabot ng minsaya. Ang 14 man gud Megson, mao niya nga to ang journey karon. Ang 13 man gud Megson, mao na ang earthly na journey. Mao na to ang daang pagkatao ba? Gikan sa tong daang pagkatao, may abot sa 14. Mao tong nausab ta nigdawat na to ang mensahe Megson, nakahimama to ngadawat na to ang mensahe. Pagkadawat ito sa mensahe, Megson, ang tapos ni mo ng glorification. Pero between Megson, mibiyak ta sa daan natong pagkatao, before po Megson, mausab ang atong lawas, kato sa lawas kadi madunot, na asay communion karon talik ang Melchizedek, bread and wine. Diba ni Megson? Hallelujah. He was going to bring it away in the wind brand. This is he gave him, gihatag ni kanato to feed us. Mauni karon ang gihatag na kanato kini nga mensahe aron ato kining kaunon. Hallelujah. Amen. Genesis 13, he told him about the dust of the earth. Genesis 15, he told him about the same second seed becoming stars of heaven. Genesis 14, in between, God gave him bread and wine. Hallelujah. Kay kabalo mo ang Diyos, Megson. Kabalo ang Diyos, Megson. Along the way. Di kita, Megson, mabot sa glorification unless and until dili na ito madawat ang bread and wine. Ganyo all along, you can make it the journey without bread and wine. Kung saan pasabot na yung Megson? Kung saan pasabot sa bread and wine? Hallelujah. Kung saan ginining, nganong nahitabo mo ni kang Abraham, pastor? Natural seed. Kang Abraham. Gisaad kini nga mahitabo po ni sa natural seed sa mga Hudiyo. Sa earthly journey ni Jesus Christ. Nganong mahitabo po ni sa itong panahon? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God knew all alone, no? Bread and wine represent, sa may representation na ni Megson. Para sa inyo. Bread and wine is the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Muna ingon sa Megson, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Kung walay dalan, kung hindi mo makita ang dalan, wala kabalog asa ka paingon. Kay siya ang dalan.
I am the way. Kung wala tayo dalan, wala tayo kabalugas na paingon. I am the truth. Kung wala kamaturan, ay kinabuhi tas bakak. Amen. Kung wala sa maila, kamatayon ta karon. Kaya nga naman, siya raman ang kinabuhi. Hallelujah. Amen. I am the way, I am the truth, I am the life. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Without the life, there is no living. Tama ba? Hey, church! Hallelujah. Amen. Kung na Megson, kung reject na ito ni, great light Megson. The same word made manifest. Oh, the same word na nagmanifest na kay istorya kang Abraham, the same word made flesh sa seed of Abraham. So karon mo tan-aw ta karon Megson of New Testament. Unsa pud ang gihimo sa Dios Megson? Tinuod ba ni? Nga katong bread and wine symbolizing the flesh and the blood of Jesus Christ. Now, let's read the Bible. Hallelujah. Kaya saan mo guni kang Abraham? One day, Abraham, ang imong mga binhi, makakaon na po nining tinapay o bino nga akong dalon. Hallelujah, praise the Lord. He is talking to Abraham about future prophecy. Now, let's read Book of John, chapter 6. Ikan sa Old Testament, now we will open now into the New Testament. Book of John, hallelujah, kabutan sa Book of John, right? John is being typed to the bride, the eagle, under eagle anointing. Praise the Lord. Verse 48, John 6. I am the bread of life. Diretso na yun. Ako ang tinapay sa kinabuhi. The same bread nga nadawat ni Abraham. The same I am the bread of life in the New Testament. Verse 49. Your fathers did eat manna in the wilderness. Yung isugutan katong manna, katong tinapay nga gikan sa langit. Nakakaon sila ni adto, pero yung sa nangamatay manggihapon sila. Hallelujah. Then ingon sa Megson, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Mao ni ang tinapay nga nahulog gikan sa langit nga ang tawo mo kaon ni dili na mamatay. See? Hallelujah, praise the Lord. Ang bread and wine dito Megson sa Melchizedek is just a representation of our Lord Jesus Christ. Kay siya ni ang tinapay. Hallelujah, praise the Lord. Then ingon sa Megson, I am the living bread. Bantong ra dili mamatay kay kining tinapay nga imong pagkaonon, I am the living bread. Buhi day nga tinapay. Which came down from heaven, if any man eat this bread, tanaw Megson, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanaw Megson, isa, 52. The Jews thereof strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Tunutan na, unsa man yung tawhanan na papakaon sa iyang puno? Because they are looking at Jesus Christ carnally. Nagunaw na sila nga kitkito niyang lawas o imno ng iyang dugo. O tayo nga mamanam, unsa vampira? Praise the Lord. But they cannot grasp. Dili nila masukod, dili nila masabot kung unsang pasabot ni Ginoong Kristo. Kaya nga naman, dili maguto para nila. The eyes of understanding, dili gud pwede madawat. Nga naman, ingon si Isaiah, matuman ron yang, ingon na Isaiah nga adunay mga mata di kakita. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga naman, this is only for the seed of Abraham. This is not to all the seeds of Abraham, but to the singular seed. Patumingon ng mga disipulo, Ginoo, nga mapulong kanila para buluman, di man nila masabot. Pero kanamo, tinaw, klaro man. Itugot lang kay kanila ang dili pagkasabot. Apan kaninyo, ikatugot ang pagkasabot. Because God opened to them the eyes of understanding. Hallelujah. Then, ingon sa Megson, nangutan na sila, ihatag ba niya kanina itong kaunon? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say to you, except ye eat my flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. Dili kabot Megson nga, kita kay physical nga buhi man ta. Ang yung isgutan ni Megson, life in you, ang isgutan, eternal nga kinabuhi ang naa kaniya, kung wala ta di ta makaon sa iyang dugo, di ta makainom sa, di ta makakaon sa lawas, makainom sa dugo, di ta makadunay kinabuhi nga walay pusan. Because mauna nga kinabuhi ang iyang ingon nga dili nato madawat. Kay siya lamang ang naay kinabuhi nga walay katapusan. Muna yan. Except upon flesh of man and drink his blood, ye have no life in you. Di na pasabot Megson, kay kita naman tayo physical life. Ay ang isgutan katong eternal life nga naa kaniya.
Hallelujah. He didn't mean that. Hallelujah. Tanawin son, dito sa verse 53. Who eateth my flesh? Kinsa ni? Type sa bread. Unsa kani iyang lawas, tapos tipo sa tinapay. And drinketh my blood, tipo sa bino, hath eternal life. Tanawa, unsa nga ikon? Eternal ang gisgutan niya. Amen? Katong gisgutan niya kaniyang walay kinabuhi. Dito, kita natin kinabuhi, physical life. Pero ang gisgutan nga makaangkot, katong eternal na kinabuhi. I-confirm niya, tanawin son ha? Dire, tanawin son. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. And, tanawin son, bread and wine, and I will raise him up at the last day. That he stars in the heaven, from grave to glory, from earth to grave to glory. Meaning, megsoon, ang bread and wine is connected to resurrection. That's it. That's the word. The bread and wine is connected to resurrection. Tanawan niyo, megsoon, hangtod nga dili mo mukaon sa akong unod, o di mo mainom sa akong dugo, dili mo kamo magkadunay kinabuhi nga walay katapusan, o sila akong tagabanhawon. See? Eating the flesh and the bread and the wine is connected to resurrection. That's why a mystery between dust of the earth and stars in the heaven na ay bread and wine gihatag ngadto kang Abraham. Muna may igsoon, daghan mangandoy nga mabanhaw. Pero pangutana may igsoon, nakadawat ba sa tinuod nga tinapay? Praise the Lord. O ito daghan ng atras. Muna may igsoon, tanawa. Ang nangatras mo itong wala kasabot. Hallelujah. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. This is now a true oneness between one God and one church. Hallelujah. Ikot siya nga, ako nagpuyo ka ninyo, kamo nagpuyo ka ako. Hallelujah. This is now relationship. Hallelujah. Amen. Ang tinuod daw nga nakakaon may igsoon sa tinapay, ang tinuod daw karon kadawat sa bino ug sa tinapay, adunay tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Nga siya naa kanimo ug ang Dios na usab kanimo. See? This is now a union. This is now a marriage. That's right. Sa Biblia, the marriage of the Lamb has come. And his wife hath made herself ready. Kay diri man kami niyon. Tama ba diri kami niyon? Waling ni Abraham, the invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Praise the Lord. Asa maigsoon ang sakdaw, ang wedding supper. Honeymoon, ganas. So between maigsoon sa ganas, naapay kita og between nga relationship, union. I in you and you in me. Mo na karon gidawat mo ang pulong si Kristo na nga ikaw si Kristo nagpuyo nimo ug ikaw karon nagpuyo ngadto kang Kristo. And this oneness. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napamudya. Verse 57. And as the living Father hath seen me, and I live by the Father, so he that eateth me, even shall live by me. This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isa yung isgutan na ni Megson. Those are the seeds of Abraham. Mao na bitaw, before sa Megson gikuha sa Dios nasa communion nga nahitabo. Di ba? Amen. Before sa gipatay Megson nasa communion nga nahitabo. Hallelujah. Because ang communion nagisgot Megson sa unveiling. Pagpikas sa tinapay. Sa diyang ipikas-pikas niya ang tinapay Megson, na-unveil Megson ang mubudi kaniya. Na-unveil pud Megson og kinsa ang tinuod nga iya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mensahe, wala miabot aron himuon kang bride. Ang mensahe miabot aron palutawon nga ikaw ang gipili sa Dios sa wa matukod ang fundamento sa kalibutan. Hallelujah. Ang mensahe wala mag-usab sa mensahe. Ang mensahe wala mag-usab naguba Megson sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios Megson nagatubo. Mabitaw din nato ilikway Megson. Gisalikway ba nato Megson ang mensahe ni Luther pagkamatarong? Wala. Giristo wala ba nato Megson ang pagkabalaan nga wali ni Wesley? Amen. Gireject ba nato Megson restoration of the gifts of Pentecostal? But dili Megson. Kaya nga naman, they believe that the fruit is the life. Diha Megson na pagka sa Pentecostal kaya nagtuo sila na ang kinabuhi nasa bunga. Pero ang Biblia nagsulti, the life is in the seed, not in the fruit. The fruit is just a bearer of the seed. Ang bunga dili mo ang bini.
Ang bunga mo'y nagunit sa binhi. That's why, from fruit to seed, isa ning seed, ikaw ang sambingay sa binhi. Ikaw tong binhi sa Dios. Muna ang binhi karon na manifestation of the Spirit, na restoration of the gift, na justification, na sanctification, restoration of the gift. Kay dili pwede nga ikaw sanga way bunga. Tama ba? Dili pwede kay ang tanan sanga nga way bunga. Putlon, Biblia. Praise the Lord. Pero may ikson karon ang panahon from seed to seed. Kung unsang original, because original word, wala may ikson, this is rapturing faith. Rapturing age na. So nakinahanglan ta migson og rapturing message. Sa rapturing message dito nakailalom ang rapturing faith. Hallelujah. Unsay Brother Branham? Rapturing faith lays upon the opening of the seventh seal. Kinsang seventh seal? Seventh seal is not a doctrine. Seventh seal is the coming of the Lord personally to you. Seventh seal is baptism of the Holy Ghost. Pag naibaptism of the Holy Ghost, what is baptism of the Holy Ghost then? Baptism of the Holy Ghost is the clear understanding of the message. Muna karon na sa mensahe, asa ba ko? Diri ko, dito ko, mo ni. Tutiya ta may igsoon kinahanglan naa ka kang Kristo. Hallelujah. Because His church is built upon the word. The rock of revelation. Hallelujah. Amen. John 6:59, dito ta. Hallelujah. These things said he in the synagogue, as at Capernaum. Many thereof of his disciples, when they had heard of this, sadeng giwali niya, di ka mukaon sa kong unod, minom sa ko ang dugo, wa kay bahin ka nako. Then remixon, sadeng nadungog daw nila itong mixon. When Jesus knew himself that his disciple murmured at it, pakanon man to siyang dugo. Ay yang unod niya payuno to siyang dugo. Nga naman di nila masabot. Then nagreklamo sila and said unto them, "Doth this offend you?" 61. Praise the Lord. Unsay ingon nila? 61. Apan pagkahibalo ni Jesus, sulod sa iyang kagalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagpangubot o nahitungod niini siya ningon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Sometimes, because why? Kung siya makapaluya sa pagpangalagad ka nang wala kakasabot. Nga hindi ka kapadayon sa pagpangalagad because you don't have any revelation of the message. But when you have the revelation of this message, bisag unsa pay mahilabot. Just like Caleb, you are not going to look to the circumstances. Di ka mo tanaw sa mga pangitabo. Ang iyong tanawon, ang saad sa Dios. Look to the promise. Tama ba? Glory! Hallelujah. Because what we need is a understanding. Magkasabutan, anong naman yung mensahe? Anong itawag ka ng mensahe? Unsay purpose ni ini? Unsay pulos din itong kinabuhi? Anong naman ni? Kaya nga naman, we are not right now under tradition. We are not under, dili ta under karon maigsoon sa programa o sistema. We are right now under the plan and mind of God. Kinahanglan masabot nato ang plano programa sa Ginoo aron makalakaw ta uyon og sibo siyang programa. Kay usahay, nagunaw-una ta nga nangalakad ta pero ato na dayang gisugat ang programa sa Dios. Di na to gusto nga makit-antay nga na. Amen. Amen. Because yun ang propeta sa Diyos, if you have the Holy Ghost, you love to go to church. That is according to the prophet. Tanawan niyo ko tayo if you have the Holy Ghost, you love to go to church. See? Hallelujah. When Jesus himself, disciples murmured, 62, and what if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? Tanaw, dili may kingingan. Iyang isgutan na ni Megson, okay, makita na sayo. Nan, maunsa man kaha, di ay. Kung inyo nang makita ang anak sa tao na nagsakang ngadto sa dapit, diin dito siya kaniadto. He's talking about his experience kung asa siya. Glorify me, Father, for I am with thee. O, ito nag-isgot Megson og duha. Hallelujah, that is just in morphe. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kinsa man ito nakikistorya Megson, mo itong nangutana sa kung anak pa mo ni Abraham, higugmaon o malipay gidunta kamo kanako. Yan sa nangungut og bato tong mga tao, batoon na ta siya. Mga milagro kung binuhatan, wala mi supak pero ang kuno nimo nga ikaw ang Dios. Dili may tong unod, katong espiritu nga naka niya. The same spirit that was in Jesus Christ, the same spirit was in Melchizedek. Kaya to si Melchizedek, mamanto nakita ni Abraham. Lipay ba si Abraham nakita ni Melchizedek? Gi-welcome pa. Mutingon siya, kung anak ang tamong Abraham, ikalipay ninyo ang paghimamat kanako.
Kaya nga naman, nalipay sa Abraham, kinalanan ko bread and wine. Kamu karon, dalanan ko akong unod, akong dugo. Hindi balik kong bat yun. Because they cannot see the invisible. Kaya ang invisible, huna-huna na sa Diyos. Kung huna-huna gani sa Diyos, Megson, it needs revelation. It needs an eye. It needs a prophet. Aron magkaadunay kahayag ang tibok lawas, kinahanglan adunay mata. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Punta ingon siya. Tanaw siya. Yun sa 64. At 62. And if we shall see the Son of Man ascend up where he was before. Kaya niyo nga sa tao kung asa sagikan ka niya to. Ang kalainan ni Jesus Christ of ni Melchizedek, si Melchizedek wala amahan, wala kanan, wala sinunan ng ending of life. Si Jesus Christ na imama na ipapa. Pero ang kapalihan nila, kaya the same spirit was in Melchizedek, the same spirit was in Jesus Christ. Nakuha niyo, Mingson? Because I am talking to only one God. Kung si Melchizedek kaniad to, walay amahan, walay ginikanan, walay sinugdanan, walay katapusan niyang kinabuhi sa buhi siya atong karon. Kaya nga naman, ang iskotag ng Melchizedek, katong unod. Pero na ay unseen dito, katong espiritu. Ito ba mo, Megson? Megson ang kitik sa Diyos? She is Him? Amen. That the word is in the bride. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nga kinanan si Melchizedek, musulot lamang Megson sa 16 elements. Musulot lang siya sa 16 elements. Kaya naman, para nasa appearance. Mo nang nakay 16 elements. Kaya diya musulot ang appearance sa Diyos. That she is Him. The word is in the bride. Remember, ma'am, ang Diyos wala niya nahuman na yung ministry na ito. Apan, niabot ang fivefold ministry. Niabot ang mga apostoles to continue the ministry of the same Christ. Lahi-lahi lang ang lawas. Pero may ang dili makita ang maurang nga espiritu. Sometimes you cannot appreciate the ministry. Kaya nga naman, ang tao mong tanawon. But look beyond the veil. Tanawa daw, kanang likod sa tao. That is and remember, Megson, makita lang mo ng espiritu kung naay discernment. And discernment comes from the Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Napamudya. Hallelujah. Kamay na lang. I have only 10 minutes. Then 63. Then sabi ko, it's a spirit that quicketh that flesh, provided nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. It is the spirit that quickeneth. The flesh provided nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Amen? And then verse 65, and he said, therefore said unto you, that no man can come to me except it were given unto him by my Father. Walay makaduol ka nako, gawas kon. Hallelujah, amen. Gihatag ka nako sa amahan. Praise the Lord. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. So kanya to, daghan na ang nibiya kaniya. Kaya nga naman, naguban-uban lagi kaniya nga wala kasabot. Praba og si Pedro, sa dihang si Pedro o si Kristo naguban-uban, nanigbas pa si Pedro, undunggan. Kaya nga naman, si Kristo na pa man sa gawas niya, pero katong si Kristo Megson, katong Espiritu nga naanak kaniya, unsa na si Pedro? Ay, isog na kayo. Katong Diyos kanyong gilansang. Katong si Kristo na pa sa gawas Megson ni Pedro, ibakak pa niya pang ilimod. Pero katong nawala na ang unod, ang Espiritu na anak ang Pedro, ay, lahi na nga Pedro to. See? That is the difference, Christ outside and Christ inside. That is difference nga ang tao nasa mensahe o ang mensahe na sa tao. Naku kalain na. May mga na sa mensahe. Ang pangutana, ang mensahe na nabani mo. That is now the question. The same as Peter. Di mo man si Pedro nga. Bisag asa ka Ginoo. Purtaranta ka. Pero kita ng Malcolm, tigbas, putol tunggan. Kaya nga naman, si Kristo pero napasagawas. Banuban pa niya. But when the same Christ, wala na sa unod, pero ang Espiritu nasa sulod, lahi na nga Pedro. That is now the church in spirit. That is now the indwelling of the Spirit. Lahi ang tasting of the Spirit.
Lahi ang makatilaw ka sa Espiritu, makaluha ka, makahila ka. But lahi maigsoon ang indwelling of the Spirit. Hallelujah. From the time many of his disciples went back and walked no more with him. Nabiya na kaniya. Kaya nga naman, di man kasabot, may revelation. Paringon sa maigsoon rin, 67. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Muhawa ba usab ka mo? This is the original disciple, the patriarchs. Sorry, di ni mga isa nini, maupa si Judas. Then Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Asa man pa yun? Thou hast the word of eternal life. And we believe that you are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Kung nagtuta may igsoon na kining the same Dios ka nagpakita sa natural seed of Abraham, nga naghimog communion kanila, the same Revelation 10:1. Mighty angel came down. The same 1 Thessalonians chapter 4. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, voice, and trump. Kung sa'yo purpose ka kanang ninakog siya? The same kung siya gihimo kang Abraham, nagdala siya bread and wine. Kanang minaog sa 7 seal, Matthew 1, Revelation 10. Nganong dala niyo ito ang open book. Closed book sa Revelation chapter 5, open book sa Revelation chapter 10. Amen. The 7 thunders contains on the 7 seal. Hallelujah. Nganong mingon ang prophet Megson nga ang rapturing faith lays upon the opening of the seal. Kaya ang tinuod nga mensahe Megson nasa sulod sa 7 ka mga silyo. That's why when the 7th seal was opened, the book will become a new book to you. Ang mensahe mo na nahimo nimong tinuod nga unod og dugo ni Ginoong Kristo. That's why before Megson sa earthly journey o sa imong glorification, mo partake sa ka. Mo na ingon siya nga ang dili mo kaon sa kong dugo, minom sa kaon sa kong minom sa kong dugo. Dili makaambit pagkabanhaw sa katapusang mga adlaw. Kaya ang bread and wine konektado sa resurrection. Waning walay resurrection without communion. Kabalo mo kung unsay last nga mensahe sa prophet before siya nawala. Unsay sugod niya nawali, faith. Unsay last niya nawali, communion. And then wala na. What will be the last nga buhaton sa bride before ang rapture? There must be a continuous communion. Glory! Hallelujah. Abraham's covenant, paragraph 65. Look from the dust down on her, earthbound. Quote ni Barron naman, 1961. Yun sa paragraph 65. Look from the dust down here on earthbound. Tanawa, hindi nag-explain. Kung saan ng dust? Ay, katong yutanon nga lawas. Earthbound. 2 stars in glory. Duha. Kama, tanawa, Megson. Kaya mo na itong ginapangitaan, Megson, o mystery ba? Kaya ang isgutan kaniya, tanawa, Genesis 13:16, Genesis 15:5, earthbound, o stars in the heaven. Pero ang 14, wala kayo na mention. Mo na itong ginaabrihan karon. So yun siya. From dust down here, the earthbound, stars in glory, Jesus, the bright and morning star, the head of all of it, kinsa daw? Si Kristo day Megson, bituon sa the bright and morning star. Ikaw sa bituon sa ika. Si Brother Branham bituon pod. Praise the Lord. That's why si Esther, dili, sulat mga si Esther, ang word nga Esther is a shining star. Kaya si Esther types of bride. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Thank you sa Megson, tanawa. He is really the seed that brought forth these other stars through him. Kining tanan nga mga bituon nga nakita nato sa langit, kana silang tanan, gikan na siya, or sama lamang na sila sa orihinal nga bituon nga mga si Ginoong Kristo. Wala Megson, hallelujah, sa tanan nga mga bituon nga nakitaan sa wise men, dito sila may unang Megson sa his star. Nagi bituon ng Dios. Sa kadagadagan sa bituon, kinahanglan makita niya ang tinuod nga bituon sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kita sa mga bituon. Kaya nga naman, insa, nakita ni mo na Abraham, na ang imong mga kaliwatan. Those stars are our representation. Mo ni karon, Megson, mo ni ang earthbound. Mo ni ang yutanon. Naapog kay langit nun, negative ni mo ni. Ingon mo Branham.
Na kay positive, gitawag na theophany. Tama? From earthbound, from dust to the stars. Mabuti. But before makes ang translation, hallelujah, ang transformation nga mabot from earth to star, naasay bread and wine. Nasay communion. Anong niabot ng mensahe? Anong kalipay ni mo ni? Anong kinabuhi ka ni? Kay mo ni ang transforming power. Hallelujah. Dili magtakdo ay mong yutanaw nung imuhang langit noon, hantod nga walay communion. Kay mao ni maigsoon ang sikreto. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tanaw yung Magson. Paragraph 83. Baba ta. From 65 to paragraph 83. But see, as long as we do things that we're doing, we find it there as shadows in the Bible. Makita nato diri karon ang landong sa Biblia, shadows in the Bible, where they did it in the beginning, and you see what happened to them. And all this happened, for example, says Hebrew. Kining tanan, kay tawa unsa ingon ni Pablo, the Old Testament is only a shadow of the real things to come. Unsa daw ang Old Testament? Shadow. Ang panahon ni Abraham, shadow. Unsa atong panahon? Reality. Kung niya Megson. Muna ingon sa diri Megson. And all this happened, for example, says Hebrew. Ang iskutan ni Megson, katong ingon ni Abraham nga, ingon ni Pablo, nga the Old Testament is only a shadow of the real things to come. Dito, physical nga tinapay, physical nga bino, pag-abot sa tuwa, spiritual nga tinapay, spiritual nga bino. Hallelujah. Then ingon sa Megson, paragraph 84. Now we find out, it's the same thing now. Yung Abraham. Now we find out it's the same thing now. We get ourselves up and cold and indifferent and set on this mountain for 40 years instead of going to the promised land. Yung iskutan Megson katong pag-journey sa promised land. 85. So the dust, from the dust to the stars, from the dirt of the earth, what were made out of, to something stars in glory. Oh, dali, klaro na yun. Hallelujah. Amen. They that know their God shall do exploits, and they shall shine as the stars forever and ever. Sumala sa gingon ni Daniel Megson sa chapter 12. Then another quote, Jehovah Jireh. I will end with quotes Megson para ma-establish Megson akong point. Jehovah Jireh, Abraham believed God, said, Lord, how will I know that these things will be? Si Abraham, nito sa Dios, o nangutan na siya, Ginoo, saan-saan ako bahibalo nga kining mga butanga magkahitabo. Then ingon sa Megson, said, come out, Abraham. Di ba gipag-usa? But Abraham is talking about Genesis chapter 15. Katong ipagula ni sa Dios si Jehovah, si Abraham by vision ngadto sa iyang balay, tama? Come out, Abraham. Oni, Genesis 15. Come out, Abraham. I want to show you. First, he said, look to the dust, quoting Genesis chapter 13. Tama? Nakuha niyo Megson? Kining ginasulti ni Abraham, nag-iskup sa Bible ani. Pag-iyon niya, look to the dust, Genesis 13. Pag-iyon niya, look to the stars, Genesis 15. Hallelujah. Yan sa'yo? And he said, look up to the heaven. First, he said, look at the dust. He said, your seed will be like dust in the earth. Can you number it? Then, no. Tubag siya, no. And he said, look up the heaven in another place. So, 13, 15. Said, your seed will be like the stars of heaven without numbers. See, from the dust to the stars, speaking of the resurrection. Nakita ang word nga resurrection. O ito ganyan na Megson, kung di ka mukaon sa kong unod, di ka mainom sa kong dugo. Amen? Kung mukaon ka sa kong unod, minom ka sa kong dugo, I will rise you up in the last days. So tanaw Megson, connected? Ang resurrection, before the stars in the heaven, from dust of the earth, na ay bread and wine, kay konektado siya sa resurrection. See? Remember na mo? And he said, look up to heaven, another place. He said, your seed will be like the stars of heaven without numbers. See, from the dust, 13, to the stars, 15, speaking of resurrection. Hallelujah. You see it? Spiritual minds ought to pick that up quickly. Ang adunay spirituhan ng una-una, kinahan makuha niya tayo. Hallelujah. From the dust to the stars. Kanunay lang niya gigson, from the dust to the stars, to the dust to the stars. Pero what is 15, 13, 15, 13, 15. From the heavenly to the earthly. From this body to our theophany. From this time to eternity. Pero between anang duha ka dimension, kung sige mo sa Diyos. Genesis 14. Hallelujah.
Ayaw kalimti maigsoon kay nangandoy nang uban. Tanawa sa imong journey karon. Because from earthly to glorification, napay journey. Hallelujah. Who believe maigsoon nga nato sa journey karon? Just like Abraham meeting Melchizedek, giving us bread and wine. Glory! Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jehovah Jireh, gapon maigsoon, the same. Paragraph 31 na, paragraph 62. Ingon siya, what's him? What he told Abraham, said, look down and count the sands of the sea. Tanawa, kung maihap ba nimo ng mga bala sa dagat. He said, I can't. Dili na ako maihap kini. Look up and count the stars. Ingon po siya, 13, 15. Tanawa, maihap ba nimo ang mga bituon. Siya ikan. Tanawa, Mixon, next niya nga line siya. From dust to stars, the resurrection, the seed of Abraham. See? Oh, hallelujah. Hallelujah. Last quote. Amen. Hallelujah. We'd like to teach the last quote and then pray for another convention. See, we're going to have a series on this. Kung itugod sa Ginoo. Last quote, Jesus on the authority of the word. 1954 niya nga wali. Paragraph 54. Yun siya. Seeing Abraham back there. Nakita na ako, balik sa Abraham dito sa iyang panahon. Genesis 13. Yun siya. No more than any other man. Dili siya lahi nga tao, si Abraham. Pareha, usab na to. Dili siya special na tao. Sama raw usab. No? Ordinary nga tao. Coming out of the land of Chaldea, which is in Mesopotamia, which is Babylon, the city of Ur, coming down in the valleys of Shinar, from Babylon perhaps, an idolater, but God by sovereign election chose him. Mawag kita, sama nyo, Hospital Pitsin of Abraham, gikan sa Babylonia kaniadto, mga kalibutanon, hallelujah, praise God, wala may tuog Diyos, nagsimbag mga Diyos, pero kay grasya sa Diyos, nakalimutan tag mensahe. Migawas ta nini, gidala ta maigsoon sa dapit nga gusto gidalon sa Diyos kanato. But God's sovereign election chose him. Manang itawag maigsoon, by for knowledge, by election. Gipilit niya. And then, Abraham, I have saved you and your seed after you, O God, told him, to look at the dust of the earth and to number it, sand of the sea, and then the stars of heaven, innumerable. His seed would be coming from the dust to the stars. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The prophet is giving us the mystery, hallelujah, of Genesis chapter 13 and 15. Praise the Lord. Pero ang mystery, that subject, Melchizedek's bread and wine. Ang wala maigsoon tali sa glorification gikan sa atong tawhanon ngadto sa pagkaligid nun, ang Genesis 14. Ang Dios naghatag ka natong mensahe. Mo na itong gina-enjoy karon. This now, we are right now, the manifestation of this bread and wine. This bread, pulong. What is wine? The stimulation, the revelation. Na itong ikalipay. I hope maigsoon, no? I hope nga ato ni kalipay maigsoon nga wala ta maigsoon nga nangalagad nga wala kasabot sa programa sa Ginoo. And remember, Genesis 14, mo na itong gina-portray karon. That Melchizedek is here, is giving us bread and wine. Hallelujah. Glory, glory, glory. Let's all stand. Hallelujah. This is a type of the coming of the Lord, the seventh seal, bringing bread and wine, word and stimulation of revelation, word and spirit, connected to restoration and resurrection. Hallelujah. Kung tingon ng Diyos, wala lain makabalik dito. Gawas kong nanaog. Ikan dito. Hallelujah. Let's sing the song, From the Earthly to the Heavenly. I hope you're going to, kapin na natin nag-awit, Megson. I hope na you understand more the lyrics of this song. Because in the Biblia, in the book of Revelation, when God opened to them the sails, then they sang a new song. Ang new song, dili bagong kanta new song. The new song was the revelation of the message. Ginaawit na natin Megson kung saan napadayag ka natin sa mensahe. Thank you, Lord. In this earthly house, all this tabernacle be dissolved. This is the earthbound. Have another one waiting. That glory in the stars, stir in the heaven. Said I go to prepare a place for you, that where I am, there you may be.
From this old blessed house to my Father's house, There's a mansion is built for you and me. There's a mansion is built for you and me. in this earthly body. In this body we grow, desiring to be clothed upon with our new bodies, celestial in the heavens. So when this corruption shall put on incorruption, then mortality shall be swallowed up of life. From the earthly to the heavenly, thank you, Lord. From this body to our theophany, thank you, Lord. From this old blessed house to my Father's house, There's a mansion is built for you and me. There's a mansion is built for you and me. soon will lay aside. Soon will lay aside this old rugged robe of flesh in exchange for the glorious one prepared in the heaven. But before the great translation, there must be a communion. And at the resurrection, At the sounding of the drum, our bodies will be glorified, just like Jesus. Glory. from the earthly to the heavenly, God bless you, saints. from this body to all the opening, from this soulless house to my Father's house. That's a mansion is built for you and me. There's a mansion is built for you from the earthly to the heavenly. Glory. From the earthly to the heavenly, from this body to our theophany, from this old blessed house to my Father's house. There's a mansion is built for you and me. There's a mansion is built for you and me. Oh, glory, that's a